Si Jesus ang ating mabuting pastol, ang ating daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na isinisimbolo ng luntiang pastulan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay, naganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay access. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po sa aking YouTube channel na Word of the Day. At sa lahat po ng nakikinig sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines, maligayang pakikinig po sa inyong lahat ng Word of the Day. Mga kapatid, kahapon ay ipinagdiwang po natin ang Good Shepherd Sunday o Linggo ng Mabuting Pastol. At ngayong araw na ito ay ipinagpapatuloy po natin ang ating sama-samang pagninilay tungkol kay Jesus na ating mabuting pastol. Pero ngayong araw na ito is another image ang ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo. At ano po yun? Na si Jesus ang pintuan. Hindi lang mabuting pastol, kundi siya yung pintuan. At sa kanya dumadaan ang mga tupa. Napakaganda ng larawang ito dahil bilang proteksyon sa mga tupa, ang mabuting pastol ay natutulog sa mismong pintuan ng kulungan o ng kawan ng mga tupa. Kaya hindi pwedeng lumabas, hindi rin pwedeng pumasok ang isang tupa kung hindi dadaan sa mabuting pastol. Kaya ito isang napakaganda at napakahalagang larawan that Jesus is the sheep gate. Dadaan sa Kanya. He gives the access. Kaya nga sa pamamagitan ni Jesus, ang mga tupa ay nagkakaroon ng access sa luntiang pastulan. Maliban sa kilala ng pastol, yung kanyang tupa by name, bawat isa sa kanila ay pinapangalanan. Imagine kung merong 100 na tupa, isa-isa yan papangalanan, at alam ng mabuting pastol yung bawat isa. At ginagabayan ng mabuting pastol yung kanyang tupa at kilala ng tupa ang tinig ng pastol. Napakagandang relasyon.
mayroong malalim na ugnayan ang pastol sa kanyang mga tupa. At ito yung larawan ng pagiging mabuting pastol. At napakaganda na sinasabi rito sa ating gospel na si Jesus ang magiging access, magiging daan ng mga tupa para makarating sa luntiang pastulan. Ano ang gustong sabihin sa atin ito, mga kapatid? Yung luntiang pastulan ay ang buhay na walang hanggan, ang langit. At doon tayo dinadala ni Jesus. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng access. Mga kapatid, wala nang iba. Walang ibang access sa buhay na walang hanggan kundi si Jesus. Kaya nga ito isang napakahalagang dapat matutunan, malaman ng bawat Kristiyano, ng bawat Katoliko, that Jesus is our access to God, to eternal life. Kung hindi tayo dadaan kay Jesus, hindi tayo makakarating sa Ama, hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Siya mismo yung nagsabi, ako yung daan, katotohanan, at buhay. Kung gusto nating makarating sa tunay na buhay, we have only one access, one way, and that is Jesus Himself. Kaya nga, mga kapatid, dinadala tayo ni Jesus sa kanyang sarili. Dinadala tayo ng Ama papalapit kay Jesus dahil si Jesus lang ang daan natin. Kaya nga magandang tingnan natin ang ating sarili, mga kapatid, bilang mga tupa. Nakikinig ba tayo sa tinig ni Jesus? Sumusunod ba tayo sa Kanya? Ang mabuting tupa, nakikinig sa tinig ng mabuting pastol. Ang mabuting tupa, sumusunod sa direksyon ng mabuting pastol. Kaya napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, na tayo mga tupang nangangailangan ng pastol. We need Jesus. You need Jesus. Ano man yung posisyon mo, gaano man kataas ang posisyon mo, sa gobyerno man yan, sa isang kumpanya, sa simbahan o saan pa man, gaano man karami, kalayo ang inyong narating at naipundar, gaano man ang iyong mga napag-aralan, kinakailangan mo pa rin ng mabuting pastol sa buhay. Kailangan mo si Jesus. We all need Jesus. Yung bang, wag nating tingnan yung ating sarili na dahil mayaman, dahil sikat, dahil may kapangyarihan, dahil nasa posisyon, hindi na natin kailangan ng Diyos. Mga kapatid, anuman ang ating katatayuan sa buhay, anuman ang ating kalalagayan sa buhay, anuman ang iyong narating sa buhay, kailangan natin si Jesus. Sapagkat si Jesus lang ang tunay at ang mabuting pastol na kinakailangan natin para tayo'y makarating sa pangako ng Diyos na luntiang pastulan, sariwang batisan, at yan ay ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ipagdasal natin sa araw na ito na tayo'y maging mabubuting tupa na nakikinig, sumusunod, dumadaan sa ating mabuting pastol, si Jesus. At siguradong ligtas tayo. Siguradong makakarating tayo sa luntiang pastulan, sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sapagkat isinugo mo si Jesus na iyong anak bilang aming mabuting pastol, bilang aming daan patungo sa iyo at patungo sa buhay na walang hanggang laan mo para sa aming sumasampalataya, nagmamahal sa iyo. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito
sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.